Randall Tagalog Love Stories presents Late na ako. Napatingin si Avi sa relo niya at 30 minutes na siyang late sa kanyang meeting. Bakit ko ba kasi naisipan pang mag-train? Napanguso na lang siya at umayos ng tayo. Sinigurado niyang hawak niyang mabuti ang kanyang bag. Ilang sandali lang ay naramdaman ni Avi na may humawak sa kanyang pang-upo. Nangunot ang noo niya at hinarap ang nasa likuran. Bumungad sa kanyang matangkad na lalaking nakasalamin na pinagpalas sa kagwapuhan. "Bastos!" Sigaw ni Avi at sinampal ito. "Hindi porket gwapo ka ay palalampasin ko na ang panghihipo mo." Nakaawang lang ang bibig ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Hindi ito makapagsalita dahil sa gulat na gulat ito sa nangyari. "Che!" Sigaw niya rito at lumabas ng train. Napabuga ng hangin si Avi at nagtuloy-tuloy sa paglalakad. Nang makarating sa company niya, ay dumiretso agad siya sa kanyang opisina. "You're late." Bungad sa kanya ng kanyang amang nagkakape. "Nabaliw ako ng umaga dad kaya nag-train ako." Sagot ni Avi at nilapitan ito para halikan sa pisngi. "Never again. Never na talaga ako magte-train." "What happened?" Kunot noong tanong sa kanya ng kanyang ama. Umiling lang si Avi. Kilala niya kasi ang ama. Siguradong malala ang magiging galit nito kapag sinabi niya rito ang dahilan kung bakit siya bad mood. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto at iniluwal ang lalaking walang emosyon ng muka. Nanlaki ang mga mata ni Avi nang makita ito. "Mr. Quezon." Tumayo ang kanyang ama at nilapitan ng lalaki para kamayan. "Sorry I'm late." Walang emosyon na sabi nito bago balingan ng tingin si Avi. "I guess she's Miss Montalban? My soon-to-be business partner?" Pakiramdam ni Avi ay gusto na lamang niyang lumubog sa kanyang kinauupuan. Bakit ba ako nahihiya? Siya nga itong nanghipo Bulong ni Avi at umayos. "Hello, Mr. Quezon, have a seat?" Nauutal pa niyang sambit. Parang mas lalong nahiya si Avi nang maupo si Jordan sa kaharap niyang upuan. "Kukunin ko lang yung kontrata." Paalam ng ama ni Avi at lumabas na opisina. Napuno ng katahimikan ang loob ng opisina. Nabasag naman ito nang magsalita si Avi. "How's your day, Mr. Quezon?" Formal na tanong ng dalaga sa binata. "Not good." Malamig nitong sagot. "Sampalin ka ba naman sa harapan ng maraming tao at pagbintangang ng hipo, tingnan ko lang kung maging okay ka?" "Hindi ikaw ang nanghipo sa akin?" Kabadong tanong ni Avi sa binata. "No. Nasa presinto nang nanghipo sa'yo. Puntahan mo na lang kung gusto mo." Literal na gusto na talagang maglaho ni Avi na parang isang bula dahil sa sobrang kahihiyan. "Sorry talaga." Sincere niyang sabi sa binata. "Namumula yung pisngi mo. Ayos ka lang ba? Sorry talaga." "It's okay. Let's forget that scene and let's focus to our partnership." "Hindi mo iaatras ang deal?" "Why would I? Montalban Enterprises is a well-known company in the entire world. Alam ko namang hiwalay ang trabaho sa personal na buhay." Sagot ng binata na ikinamangha ni Avi. Ilang sandali lang ay bumalik na ang ama ni Avi dala ang kontrata. Nagsimula na silang mag-discuss about sa partnership. "Thank you, Mr. Quezon." Nakangiting sabi ni Avi habang nakatingin sa kontratang pirmado na. "I'm looking forward to our good partnership." "Me too." Tipid na sagot nito. Tumayo si Avi. "Daddy, I have to go na. Pupuntahan ko si Liana para makipagchismisan.
Ikaw munang bahala dito. Bye! Humalik si Avi sa pisngi ng ama bago lumabas ng company. Hindi na magte-train si Avi dahil ayaw niyang maulit ang nangyari. Kaya magta-taxi na lamang siya. Habang naghihintay ng taxi, ay may kotseng huminto sa kanyang harapan. Napairap si Avi nang may bumaba mula sa kotse. At ito ay isang binatang mukhang kagalang-galang pero manloloko. Hatid na kita, sabi ng lalaki kay Avi. No need, Zeke. Sagot niya rito. And pwede ba? Stop chasing me. Nakakairita na. Ang lalaking nasa harapan ni Avi ay ang kanyang ex-boyfriend na anak na isang governor. Avi, bigyan mo naman ako ng second chance. Maamong sabi nito. Anong second chance? Sira ulo ka ba? 5 beses ka nang nagloko. Singhal ni Avi sa binata. Ngayong wala na tayo, gusto mong ihatid na ako. Samantalang noon, baliwala ako. Pinaglalakad mo pa nga ako kasi hindi mo ako magawang ihatid pagkatapos nating mag-date. Maghanap ka ng ibang babaeng uutuin mo, Zeke, dahil hindi na kita babalikan. Teka, ikaw lang naman ang nakipaghiwalay ah. Hindi ako pumayag. Kaya ibig sabihin, tayo pa rin. Sagot ni Zeke sa kanya. Pangako magbabago na ako. Mahal na mahal kita, Avi. Mahal mo lang naman ako dahil sa pera ko. Napangising, sabi ni Avi sa binata. Zeke, ang tanda mo na, pero umaasa ka pa rin sa pera ng iba? Kung hindi sa pera ko, sa pera ng ama mo. Aba, subukan mo naman magtrabaho, hindi puro pasarap ka lang dyan sa buhay. Nag-igting ang panga ni Zeke. Ang yabang mo ah. Baka gusto mo ipaligpit kita. Anak ako ng Governor Avi at kayang-kaya kong gawin ang sinabi ko. Ngumisi si Avi sa lalaki. Di gawin mo. Anak ka lang ng governor. Pero ako, anak ng ex-mafia boss. Ano? Sino sa tingin mo ang mananalo sa ating dalawa? Akmang sasampalin siya ni Zeke pero hindi natuloy dahil may humawak sa kamay nito. Are you gay? Malamig na tanong ng binatang pumigil kay Zeke. Sino ka naman? Maangas na tanong ni Zeke sa binata habang pilit binabawi ang kanyang braso. Jordan Quezon. Pabaliang binitawan ni Jordan ang kamay ni Zeke. I bet you know me. Oo. Ikaw yung anak ng ex-president. Yung tatay mo natanggal sa pwesto dahil talunan. Kusa siyang umalis dahil nagmakaawa ang nanay mo. Nakangising sabi ni Jordan sa binata. Tatakbo kasing presidente ang ama mo. Kaya nagmakaawa ang nanay mong umalis sa pwesto ang ama ko dahil matatalo ang ama mo. So sino ngayon ang talunan sa atin? Ito bang mayabang na to ang pinalit mo sa akin? Galit na baling ni Zeke kay Avi. Hindi pa tayo tapos, Avi. Babalikan kita. Padabog na sumakay si Zeke sa kotse niya at agad itong pinaandar paalis. Salamat sa tulong mo. Nakangiting sabi ni Avi kay Jordan. Pasensya ka na kung nadamay ka pa. May salty kasi sa utak yung lalaking yun eh. Next time, take care of yourself. Sabi ni Jordan sa kanya. Ikaw pala yung anak na ex-president? Hindi ako chismosa ah, nagtatanong lang. Yeah. Sagot ni Jordan at namulsa. I'll go now. I have a lunch with my family. See you around. Ingat. Sagot ni Avi at kumaway sa binata. Sakto namang may humintong taxi sa harap ni Avi. Sumakay siya doon nang may malawak na ngiti. Wala na. May bago na akong crush. Humahagik-gik na sabi ni Avi. Ikukwento ko to kay Liana para singhalan niya ako at mainggit siya. Dumaan si Avi sa coffee shop kung saan nagtatrabaho ang kaibigang si Liana. Pero wala doon ang kaibigan, kaya umuwi na lamang siya. Ang coffee shop na pinagtatrabahuhan ng kaibigan ni Avi ay sa ninong Avi na si Inigo. Aalis kami. Paalam ng kanyang ina. Pupunta dito si Liana para dalhin yung in-order kong bagoong.
Sige po, sabi ni Abby at ngumiti. Hanep, naunahan pa pala akong umuwi ni Daddy? Nang makaalis sa mga magulang ni Abby, ay nilibang niya ang sarili sa pagsiselfone. Maya-maya lamang ay dumating na nga si Liana, ang number 1 best friend niya. So, kamusta naman ang friend ko? Tanong ni Abby sa kaibigan. Wala namang bago. Sagot ni Liana at parang lalaking naupo. Ikaw, kumusta? Hindi ka na ba ginugulo ng ex mong kulugo? Ginugulo, pero buti na lang at may savior ako. Kinikilig na sagot ni Abby. May poging business partner kami ni Daddy. Talagang sobrang pogi niya. Kahit tahimik at mukhang hindi marunong umiti, nakaka-inlove pa rin siya. At saka, kahit nakakahiya ang una naming pagtatagpo, crush ko pa rin siya. Napangiwi si Liana bago pitikin ang noo ng kaibigan. Ayan ka na naman. Tapos kapag nasaktan ka, pupuyatin mo ko. Pagbigyan mo na ako, Frenny. Nararamdaman ko na kasing siya na talaga. Sabi ni Abby at ngumisi. Hindi ko alam kung pang ilang beses mo nang sinabi yan. Nakangiwing sabi ni Liana sa kaibigan. Tapos sa huli, kawawa ka naman dahil kung hindi niloloko, pineperahan ka. Wala namang personalan. Nakangusong sabi ni Abby sa kaibigan. Totoo naman kasi ang sinabi ng kaibigan niya. 2 na ang naging ex-boyfriend ng dalaga. Yung isa, pinirahan lang siya. Yung isa naman, niloko na nga siya, pinirahan pa. Feeling ni Abby ay wala na siyang pag-asa na makahanap ng lalaking mamahalin siya ng totoo. Pero nagbago yun nang makilala niya si Jordan. Nang dumating ang mga magulang ni Abby ay nagpaalam na si Liana dahil kailangan nito ng kanyang lola. Kamusta naman ang bagong business partner mo? Tanong ng ginang na si Ria kay Abby. Guwapo po, mabait at mukhang seryoso po pagdating sa negosyo. Macho pa, mommy. Umarko ang kilay ni Ria. Abby, paalala lang ha. Huwag ka magmamadali sa paghahanap ng lalaki. Hindi ka mauubusan. Ayoko masaktan ka ulit. Ayokong gagaguhin ka ulit. Mommy, hindi na po ako papayag na gaguhin lang ako. Sabi ni Abby at ngumiti sa ina. Pangako po, hindi ko na hahayaang maulit yung nangyari dati. At saka, nararamdaman kong si Jordan na talaga. Anak, behave. Sabi naman ni Acer. Bumungis-ngis lang si Abby at nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos kumain, ay bumalik na si Abby sa kanyang kwarto. Agad nahiga ang dalaga sa kama habang ini-stalk ang Facebook account ni Jordan. Sino naman tong Lorraine? Sumimangot si Abby. Maganda siya pero mas maganda ako. Nabitawan ni Abby ang cellphone niya nang tumunog ito. Bumagsak ang cellphone ng dalaga sa kanyang muka na ikinasimangot niya. Hello? Singhal niya sa tumawag at hinimas ang kanyang muka. I didn't know that you're rude and call. Napaayos si Abby nang makilala ang boses ni Jordan. Am I disturbing you? Hindi. Mabilis na sagot ni Abby. Pasensya na, nabigla lang ako. So bakit ka napatawag? May kailangan ka ba? May mali ba sa kontrata? Chill. Gusto yatang tumili ni Abby nang marinig ang tawa ni Jordan. I'm just checking kung nakauwi ka na. Akala ko kasi sinundan ka nung kulugo. Napahagik-gik si Abby. Uy, concern siya. Don't worry, nakauwi ako ng maayos. Ikaw ba? I'm here at my condo, reviewing our contract. Sagot ng binatang si Jordan. I bet you're stalking me on social media. I think you accidentally like one of my pictures. Napatingin si Abby sa cellphone niya at napasampal sa sarili nang makitang nailike nga niya ang isang picture ni Jordan. Assuming nito
Hindi kita ini-stalk ha? Sabi ni Abby sa binata. Natawa muli si Jordan, kaya ang dalaga ay todo kilig. Okay, sabi mo eh. Gusto kong makita ang ngiti mo. Ang pogi ng tawa mo. Kaya siguradong pogi ka rin sa personal kapag nakangiti ka. Okay, I will try. Hindi kasi ako palangiti. I find it creepy. Sorry ka, sa akin hindi ka creepy. Sabi ni Abby at muling humagikgik. Yung ex ko nun, kapag ngumingiti parang mamamatay tao. Oh, that jerk Zeke? Tumango si Abby kahit hindi sila magkaharap ni Jordan. Save my number to your phone. Tawagan mo ako kapag ginulo ka ulit ng lalaking yon at kapag may ginawa siyang masama sa'yo. Okay, tatawagan kita agad. Kahit hindi ako ginugulo ni Zeke, tatawagan pa rin kita. I need to hang up now. Family time na kasi namin ng ganitong oras. Sige, ingat ka. At namatay nga ang tawag. Napanguso na lamang si Abby at napatingin sa kanyang cellphone. Malakas siyang tumili nang mag-pop up ang message ni Jordan sa kanyang screen. Nag-good night siya with heart emoticon? OMG! Siya na ba ang totoong Mr. Right ng buhay ko? Parang tangang nagpagulong-gulong si Abby sa kanyang kama habang kilig na kilig. Ni minsan, hindi siya kinilig ng ganyan sa mga naging ex niya. Tanging kay Jordan lang siya nabaliw. I think I'm dying because of kilig. Sabi ng dalaga at tumitig sa kisame. See you sa Dreamland, Jordan Quezon. Sa kabilang banda naman, ay ang binatang may sinusupil ng ngiti sa kanyang labi habang nanunood ng palabas kasama ang kanyang buong pamilya. What's with that smile, kuya? Tanong ng bunsong kapatid ni Jordan sa kanya. Are you in love? Paano mo naman nasabi? Tanong ni Jordan sa bunsong kapatid. Don't mind me, Jana. I'm just happy. Yung mata mo kasi, parang may napupusuan ka. Sino yan, Jordan? Tanong naman ng kanyang ina. Akala ko lalaki ang tipo mo. Sabi naman ng kanyang ama. Pakilala mo na agad sa amin na babaeng bumihag sa'yo. She's my new business partner. I find her interesting. Sinampal pa nga niya ako nung unang beses kami nagkita dahil napagkamalan niya akong manyak. Natawa ang kapatid ni Jordan na si Jana. Ang epic nun. Yeah. Well, let's continue watching. Makikilala niyo rin naman siya at alam kong magugustuhan niyo siya. Mabilis na inayos ni Abby ang sarili nang bumukas ang pinto ng office niya. At pumasok doon si Jordan. Ang pogi mo? Wala sa sariling sambit niya. I mean, good morning, Mr. Quezon. You're too formal? Sabi ni Jordan at naupo sa upuan na nasa harapan ng kanyang table. Jordan is okay. Okay. Nakangiting sabi ni Abby. Na-review mo na yung contract? Kamusta naman? I like your idea and proposal. Sagot ni Jordan at tumango-tango. Sana ako rin like mo. Bulong ni Abby at humagikgik. May sinasabi ka? Mabilis namang umiling ang dalaga. Okay, kailangan na nating simulan ang first project natin. Sa tingin mo, kailan pwede? Maybe next month? Sagot ni Abby at nangalumbaba. Akala ko ba'y papakita mo sa akin yung smile mo? Bakit straight pa rin ang face mo? Natigilan naman si Jordan. Maya-maya lang ay dahan-dahang umiti siya na ikinatulala ni Abby. I told you, it's creepy when I smile. Sabi ni Jordan at ibinalik ang pagiging poker face. Ang pogi mo kaya? Mahihimatay yata ako dahil sa mga ngiti mo. Feeling ko, ikaw ang magiging cause of death ko. Bahagyang natawa lamang si Jordan at napailing. Pasensya ka na kung para akong tanga. Ganito lang talaga ako lalo na kapag
komportable ako sa isang tao. Sabi ni Abby at umayos ng upo. So may kailangan ka pa ba, Mr. Kizon? You want to eat lunch with me? Kung hindi ka lang sana busy. Hindi ako busy. Mabilis na sabi ni Abby sa binata. Kahit ang totoo, ay tambak siya ng papeles ngayon at mga trabaho. Saan tayo kakain? Kahit saan mo gusto. Umalis ang dalawa sa kumpanya at nagtungo sa isang Japanese restaurant at doon kumain. Anong meron? Bakit mo ako inayang mag-lunch? Celebration ba ito ng partnership nating dalawa? O date ito? It's up to you. Sagot ni Jordan at nilagyan ng sushi ang plato ng dalaga. Kumain ka pa. You're so thin. Thin ba ako? Hindi sexy? Nakangusong tanong ni Abby sa binata. At saka, kahit naman kumain ako ng marami, ganito pa rin talaga yung katawan ko. Hindi ako tumataba. Napatangu-tangu lang ang binatang si Jordan. Jordan, you're here! Napatigil sa pagsubo ang dalawa at napatingin sa nagsalita. Long time no see, hon. Bahagyang umarko ang kilay ni Abby nang tawaging hon ang babaeng dumating si Jordan. Lorraine, stop calling me like that. Sabi ni Jordan sa dalaga bago balingan ng tingin si Abby. Abby, she's my cousin, Lorraine. Cousin? Mabilis na umaliwalas ang mukha ni Abby. Akala ko girlfriend mo. Wala pang nagiging girlfriend ng pinsan kong yan. Natatawang sabi ni Lorraine at kinuha ang sushi na nasa pinggan ni Jordan. Ito nga yata ang unang beses na may inilabas siyang babae. Mukhang espesyal ka sa pinsan ko ah. Espesyal ba ako? Panunokso ni Abby. Alis na ako. Agad na paalam ng dalaga. Enjoy nyo na yung date nyo. And don't forget me kapag kinasal na kayo. Enjoy, lovers! Umalis ang dalagang si Lorraine, kaya naiwan ang dalawa na nagpatuloy lang naman sa pagkain. Nang matapos sila, naisipan nilang maglakad-lakad para bumaba naman ang kinain nila. Akala ko girlfriend mo si Lorraine or ex. Para kasi kayo magjowa dun sa mga picture nyo. So, in-stalk mo talaga ako. Don't deny it. Huli na kita. Natatawang sabi ni Jordan. Oo na, aaminin ko na. Mapilit ka eh. Gusto mo, stalk mo rin ako para tayo-tayong dalawa. Avi, Maria Montalban ang name ko sa FB. I already stalked you last night. Inad kita kaso mukhang hindi mo nakita. Mabilis na kinuha ni Avi ang kanyang cellphone at tiningnan ang kanyang Facebook account. Napangiti siya nang makitang naka-friend request nga sa kanyang binata. Agad naman niyang kinonfirm ang binata. Busy kasi akong kiligin nung nakaraan kaya hindi ko napansin. Sabi na lang niya. Naputol ang usapan ng dalawa nang tumawag ang sekretary ni Avi. Agad naman itong sinagot ng dalaga. Mauna na ako. Pasensya na Jordan. Alam kong gusto mo pa akong makasama pero kailangan ko na umalis. Hatid na kita. Alok ni Jordan. Wag na. Aba, ayan na lang sa harap natin yung kumpanya ko eh. Natatawang kinurot ni Avi ang pisngi ng binata bago siya tuluyang pumasok sa company. Nang makarating si Avi sa office, ay kaagad siyang nanlumo nang makita ang tambak na papeles sa loob. Pagkatapos ng saya, walang hanggang panlulumo na naman. Sabi ni Avi at naupo sa swivel chair niya. Ayos lang, ang mahalaga, nakalandi muna ako. Sinimulan ni Avi na isa-isahin ang mga tambak na papeles sa kanyang lamesa. Matatapos na sana ni Avi, kaya lang ay dinapuan siya ng antok, kaya mas pinili niya munang matulog. Pumasok naman si Jordan sa opisina. Mas pinili ng binatang puntahan na lang ang dalaga kesa pumasok sa opisina niya. Natigilan si Jordan na makitang mahimbing na natutulog ang dalaga at tambak ang papeles sa lamesa nito. I thought you're not busy.
Natawa si Jordan at inayos ang ulo ng dalaga. Pakikialaman ko na ang mga to para hindi mo nagawin mamaya. Pinakialaman ni Jordan ang ilang papeles na hindi pa natatapos ng dalaga. Ginawa yun ni Jordan habang patingin-tingin siya sa dalagang naghihilik. Saktong matapos si Jordan ay nagising si Abby. Mabilis na inayos ni Abby ang sarili nang makita ang binata. Nandito ka pala. Tinapos ko na yung ibang hindi mo natapos. Pasensya ka na kung pinakialaman ko. Ayos lang. Nakakahiya. Nalaman mo tuloy na nagsinungaling ako. Wala eh. Mas mahalaga sa akin na samahan ka. Natawa si Jordan. Sa bagay, kung nasa sitwasyon mo rin ako, ganun din ang gagawin ko. I love being with you than to my work. Parang tanga naman. Masyado kang pa-fall, Mr. Kizon ah. Same as you, madam. Nakangising sagot ni Jordan sa dalaga. Natawa si Abby bago lapitan ng binata. Ikaw may tinatago ka rin palang landi. This is me when I'm comfortable with someone. Sagot nito at hinawakan pa ang kamay niya. Gusto kong ipakita sa iyo ang side na to dahil gusto kong mas makilala mo pa ako. Tunog na niligaw ka Biro ni Abby sa binata. Natawa na lang ito. Natawa na rin lang siya na may kasamang pag-iling. Napatigil lang ang dalawa nang bumukas ang pinto at pumasok ang ama ng dalaga na si Acer. Daddy! Bumitaw si Abby sa kamay ni Jordan. Hindi ka man lang marunong kumatok. Galit ka dahil naistorbo ko kayo? Tumaas ang kilay ni Acer. Mr. Kizon, are you flirting with my daughter? Daddy, ako yung flirt. Wag mo nga po takutin si Jordan. Sorry for that, Mr. Montalban. Formal na sabi ni Jordan sa ama ng dalaga. Anong kailangan mo, Dad? Gusto ko lang i-check kung tapos ka na ba. Pero mukhang iba na ang tinatrabaho mo, anak. Ang issue mo, Dad. Tapos na ako sa mga papeles na tinambak mo sa akin. Kunin mo na po at pwede ka nang umalis. Now, you're choosing that man over me? Madramang napailing si Acer bago damputin ang papeles na nasa table ni Abby. Can't believe this. Isusumbong kita sa mami mo. Whatever, Dad. Napailing na lang si Acer bago lumabas ng opisina ng kanyang anak. Kanina inaya mo ako mag-lunch. Ngayon naman, gusto sana kitang ayain mag-dinner. Sabi ni Abby sa binata. Ano, game? Of course. Sagot ni Jordan at tumangutango. Pero dahil maaga pa naman, maggala muna tayo. Hinawakan ni Abby ang kamay ng binata. Halika, punta tayo dun sa park na madalas kong puntahan. Maraming mga bata dun at maraming palaruan. Madalas ako maglaro dun noon, hanggang ngayon naman. Umalis ang dalawa. Dahil nga medyo malayo ang park, sumakay sila ng kotse at si Jordan ang driver. Nang makarating sila sa sinasabing park ni Abby, ay agad na bumaba silang dalawa. Ganda dito, di ba? Look, ang daming mga bata. Pumili ka na ng gusto mo maging baby. I'm choosing you then. Banat ni Jordan sa dalaga. I'm choosing you as my baby. Napahagat si Abby na ibabang labi at siniko ang binata. Parang tanga. Wag mo naman ako pakiligin, Jordan. Baka dito pa ako magwala. Iniwan na ni Abby ang binata sa tabi bago pa siya magwala sa kilig. Lumapit si Abby sa favorite niyang slides at nakipilas sa mga bata para makapag-slide din. Ate, bakit naglalaro ka pa rin dito kahit big ka na? Tanong ng isang batang lalaki kay Abby. Itinuro ni Abby si Jordan. Nakikita niyo yung lalaking yun? Ang sabi niya, baby niya ako kaya hindi pa ako big. Pogi naman niya. Sabi naman ng isang batang babae. Husband mo po siya? Hindi pa sa ngayon. Curious naman si Jordan sa pinag-uusapan ni Abby at ng mga bata kaya lumapit siya. Bakit pakiramdam ko pinag-uusapan niyo ako? Sabi ni Jordan nang makalapit siya sa mga ito. Wala lang yun.
Maglalaro na kami, gusto mo sumali? Umiling naman siya agad. Enjoy playing. Nagsimula na ulit maglaro sina Abby at ang mga bata. Napansin naman ni Jordan ang isang manong na nagtitinda ng ice cream at nilapitan nito. Manong, bibilin ko na lahat yan. Sabi ni Jordan at nag-abot ng 10,000 sa nagtitinda. Ibigay niyo lahat sa mga bata. Lumapit si Jordan at yung nagtitinda ng ice cream kila Abby at sa mga bata. Free ice cream para sa inyong lahat. Nakangiting sabi ni Jordan. Agad namang pumila ang mga bata para makakuha ng ice cream. Natawa si Jordan nang makitang nakapila rin si Abby. Sa halip yata na ma-off sa pagiging childish ng dalaga, ay nakukyutan siya at namamangha pa siya lalo dito. You like it? Tanong ni Jordan sa dalaga nang makakuha sila ng ice cream ni Abby. Thank you. Plus pogi points ka na naman sa akin. Napangiti si Jordan. It means may pag-asa ako sa'yo kung sakali. May pag-asa ka talaga. Ikaw na yan eh. Sagot ni Abby at itinaas baba ang kanyang 2 kilay. Natawang napailing-iling naman si Jordan. He's done now. Hulog na agad siya sa dalaga kahit pa kakakilala niya lamang dito. Nasa in love era na ngayon ang binata. Hindi mo naman sinabing close pala kayo ni Chaos at magkaibigan pa. Sabi ni Abby sa binata. Akala ko alam mo na. Let's go to the living area. Baka isipin nila may ginagawa tayo kapag nanatili tayo dito sa loob ng kwarto. Ngumisi si Abby. Di totohanin natin yung iniisip nila. Abby? Gulat na sambit ni Jordan at napatayo. Stop teasing me. Napahagik-gik si Abby. Joke lang. Okay lang naman na dito tayo sa room ko. Siguradong busy sila mami sa chismisan sa sala. Siguradong si Chaos at Liana magkasama rin sa kwarto at nagmo-movie marathon. Don't worry, hindi kita gagapangin. Napahinga ng malalim si Jordan at muling naupo sa tabi ng dalagang si Abby. Okay, manood na lang tayo ng movie. What do you want to watch? Kahit ano. Kuha lang ako ng snacks natin. Mas masarap manood kapag may kinakain. Lumabas si Abby ng kwarto niya at dumiretso sa kanyang kusina. Si Liana. Tanong ng lola ni Liana kay Abby. Nasa kwarto po ni Chaos. Nanonood yata? Don't worry, Lola. Kahit doon po makatulog si Liana, hindi naman siya gagapangin ni Chaos. Alam ko yun. Natatawang sagot ng matandang babae. Ang dami mo yatang snacks. Tanong ng ama ni Abby sa kanya. Nasa kwarto ko po si Jordan. Magmo-movie marathon kaming dalawa. Don't worry, Daddy. Hindi ako gagapangin ni Jordan. Kay Jordan kami nag-aalala. Dahil baka siyang gapangin mo. Biro ni Rhea sa anak. Anak, huwag masyadong malandi ha. Aba, ang hirap mong patahanin kapag nasasaktan ka. Mabait si Jordan, ma. Sagot na lang ni Abby sa ina. Inilagay ng dalaga ang mga pagkain kinuha sa tray. Nginitian niya ang mga magulang at ang lola ni Liana bago siya bumalik sa kanyang kwarto. Maganda tong movie na napili ko. Sabi ni Jordan sa dalaga at nilapitan ito para tulungan. Yan ang gusto ko sa lalaki. Yung love language ay act of service. Nakangiting sabi ni Abby. Magkatabing naupo sa kama ang dalawa habang nanonood ng movie at kumakain ng snacks na kinuha ni Abby. Nasa likuran mo! Gulat na napalingon si Jordan sa dalaga nang sumigaw ito. Wala na. Deads ka na. Hindi ka maririnig niyan. Natatawang sabi ni Jordan sa dalaga. Nakakainis kasi eh. Sino bang direktor niyan? Sarap sakalin. Calm down. Pagkatapos itong movie, uuwi na ako. Ani Jordan at hinaplos ang buhok niya. Napatingin si Abby sa orasan. 11 na, masyado ng gabi. Dito ka na lang matulog kung gusto mo. Hihintayin ako ng family ko.
Hindi makakatulog ang mami ko at papagalitan ako noon dahil biglaan ang sleepover ko. Okay, sige. Hatid na kita sa labas. Sabi ni Avi pagkatapos patayin ng TV. Hinatid nga ni Avi ang binata hanggang sa gate nila. Ingat ka ah. Tingin sa daan ah, hindi ka pwedeng maaksidente kasi kawawa ako. Gusto mo akong pakasalan kaya dapat makauwi kang safe. Kapag nakauwi ka, text mo ako ah. Replyan kita kahit tulog na ako. Natawa si Jordan. Yes, ma'am. Nang makaalis si Jordan, ay nakangiting nagtungo si Avi sa kanyang kwarto. Itinabi niya muna sa isang tabi ang pinagkainan nila ng binata. Bukas na lamang niya ito liligpitin dahil masyado siyang masaya kaya tinatamad siya. Malaki ang ngiting naglagay ang dalaga ng skincare sa kanyang muka at handa na siyang matulog nang may biglang nag-text. In-update niya talaga ako. Kinikilig na sabi ni Avi at humagikgik. Parang tanga naman si Jordan eh. Nareplyan niya muna si Jordan ng good night bago siya tuluyang matulog. Ang saya mo yata. Masayang binalingan ni Avi ng tingin ng kanyang ina. Aba, ikaw rin na nagluto ng umagahan? Isang malaking himalayata itong nangyayari. In love yan. Sabi ni Liana at naghikab. Ano? Nagpauto ka na kay Jordan? Shut up, friend ko. Porket happy-happy kayo ni Keyos, ganyan ka na. Iniraban ni Avi ang kaibigan. Maupo na kayo at baka maisipan ko pang lagyan ng lason tong pagkain. Napailing na lamang ang mga kasama ng dalaga at nagsiupo na. Nagsimula na silang kumain habang nagkukwentuhan. Anong ganap nyo kagabi? Masarap ba ang sleep well nyo? Pang-uusisa ni Avi kay Liana. Huwag kang chismosa. Sagot ng kaibigan niyang si Liana. Kumusta naman kayo ni Jordan? Parang ang sarap-sarap na usapan niyo kagabi. Oo, sweet nga namin eh. Ngumisi ang dalaga. Napahinto sila sa pagkain nang biglang sumulpot si Jordan na may dalang pakwan. Oh hello, I bought watermelon po. Pinadala ng magulang ko. Kumain ka na? Tumayo si Avi at nilapitan ng binata. Ako ang nagluto ng breakfast namin. Tara kumain ka na. Sigurado ka, Avi? Ipapatikim mo kay Jordan ang maalat mong sinangag? Pang-aasar ni Keo sa kakambal. Sipain kaya kita. Sinamaan ng tingin ni Avi ang kakambal. You're so rude. Isupport mo kaya ako? Calm down. Mahinahong sabi ni Jordan sa dalaga. Let's eat. Naupo ang dalawa. Inilapag ni Jordan ang pakwan na nasa Tupperware habang si Avi naman ay nilagyan ng pagkain ng pinggan ng binata. I heard you're the son of the ex-president? Nagsalita ang ama ni Avi. Yes, sir. Ang tamis itong pakwan na dala mo. Singit naman ni Ria. Pakisabi sa mga magulang mo maraming salamat sa bigay nila. Tumango si Jordan. Thank you rin po for appreciating it. I like you. Nakangiting sabi ng ina ni Avi sa binata. Ria, ako lang dapat ang gusto mo. Maktol naman ni Acer. I'm jealous. Manahimik ka, Acer. Ang tanda-tanda mo na ganyan ka pa rin mag-isip. Sa tingin mo ba aagawan ko pa si Avi? Sorry na. Parang batang sabi ni Acer. Hindi naman yun ang ibig ko sabihin eh. Huwag mo na lang silang pansinin. Sabi ni Avi sa binatang si Jordan. Ganyan lang talaga ang dalawang yan. Yeah, just like my mom and dad. Natatawang sagot ni Jordan sa dalaga. Pagkatapos nilang kumain, ay nanatili si Jordan sa sala kasama ang mga magulang ni Avi. Umalis na kasi sila Liana at hinatid dito si Keyos. Si Avi naman ay naligo para maghanda sa pagpasok sa opisina. Anong tingin mo sa anak ko? Formal na tanong ni Acer sa binatang si Jordan. Gusto ko po yung anak niyo, sir. Diretsahang sagot ni Jordan sa ama ng dalaga. May plano ka bang saktan siya? Gusto ko malaman agad. No, sir.
Pero hindi po ako mangangakong hindi ko siya masasaktan. I'm sure, in the future, magkakaroon din po kami ng hindi pagkakaintindihan. Pero, sisikapin ko pong maiwasan ang bagay na yun. You're very honest? Nakangiting sabi ng ina ni Abby sa binata. Ayun po yung turo sa akin ng magulang ko eh. Napatigil lang sila sa pag-uusap nang bumaba si Abby. Mabilis na gumuhit ang isang matamis na ngiti sa labi ng binata nang makita ang dalaga. You're gorgeous. Nakangiting sabi ni Jordan. As always. Mayabang na sagot ni Abby at kumindat dito. Paano dad? Alis na kami ni Jordan. Kita na lang tayo sa office. Hindi ako pupunta ng office ngayon. Sabi ni Acer at inakbayan ng asawa. Sasamahan ko muna ang mami mo dito sa bahay. Sus, para-paraan ka lang eh. Natatawang siniko ni Abby ang ama bago halikan nito sa pisngi. Enjoy niyo po ang moment niyo dito. Umalis ang dalawa sa bahay. Teka, wala ka bang pasok sa opisina niyo? Tanong ni Abby sa binata nang makasakay sila ng kotse nito. Dinala ko yung trabaho ko. Sagot ni Jordan. Si daddy muna ang bahala ngayon sa company namin. Napalingon naman si Abby sa backseat ng kotse. Natawa na lamang ang dalaga nang makitang may malaking bag doon. Ikaw gustong gusto mo talaga akong kasama. Nakangiting sabi ni Abby sa binata. I like you, Abby. Diretsahang sabi ni Jordan. Napatulala naman si Abby dahil sa sinabi nito. Wala akong pakialam kung wala ka pang nararamdaman sa akin ngayon. Basta gusto kong aminin ang nararamdaman ko sa'yo. I like you so much. Nambibigla ka naman? Pero, seryoso ka? No joke? I never joke when it comes to feelings. Seryosong saad ni Jordan sa dalaga. I really like you so much. Seryoso ka ba talaga dyan? Hindi joke time? Hindi nga ako nagbibiro sa mga ganitong bagay. I really like you and I meant it. Gusto rin kita. Pag-amin ni Abby. Pero kahit gusto natin ang isa't isa, hindi pwedeng paisi-isi ka lang. Ligawan mo muna ako. Gusto ko maranasang maligawan. Gagawin ko talaga yan. Nakangiting sabi ni Jordan sa dalaga. Kaso wag ka sanang ma-off kapag nanligaw ako Unang beses kong gagawin ito kaya wala akong alam. Basta nakikita lang kita, ayos na sa akin yun. Hindi mo na kailangan bigyan ako ng material na bagay. Dahil ikaw pa lang, sapat na sa akin. Gagawin ko ang lahat para mapasaya kita. Nakangiting sabi ni Jordan sa dalaga. Nang makarating ang dalawa sa kumpanya, ay agad silang dumiretso sa opisina ni Abby. Inayos ni Jordan ang mga gamit niya sa center table. Si Abby naman ay kinausap ang secretary niya. Cancel all my meetings and appointments for today. May working date kami ni Jordan ngayon. Mag-chill-chill ka rin muna dyan dahil pati trabaho mo ay gagawin ko. Tinapik ni Abby ang sekretarya sa balikat bago siya pumasok sa office niya. Nakita niya si Jordan na nakaupo na at nagsisimula na sa kanyang trabaho. Gwapo naman ang partner ko. Nakangiting sabi ni Abby sa binata. Kinuha naman ng dalaga ang mga papeles at laptop niya sa kanyang table bago tumabi sa binatang nakaupo. Let's work together. Nakangiting sabi ni Jordan sa dalaga na tumango lamang. Nagsimulang magtrabaho ang dalawa. Masyado nilang nai-enjoy ang pagtatrabaho nila na may kasamang landian at asaran. Never ka talaga nagkaroon ng fling? Tanong ni Abby. Umiling si Jordan na nasa kanyang tingin. Maraming nagtatapat sa akin pero wala talaga akong nagustuhan. Yung iba naman, takot dahil never akong umiti sa kanila. Halos lahat ng nakasalamuha ko ay creepy ang tingin sa akin, maliban lang sa kakambal mo. Creepy rin kasi siya Buti na lang talaga at sinayang kanila. Napunta ka tuloy sa magandang si Abby Montalban. Yeah. Sang-ayon ng binata at tumangutangu pa. Nang mag-lunchtime
ay nagpa-deliver na lamang ang dalawa ng pagkain. Mabilis pang lumipas ang oras hanggang sa maggabi na. Parehong iniligpit ng dalawa ang mga gamit nila para makauwi na. Doon naman tayo sa office nyo. Okay. Nakangiting sagot ni Jordan. Nang matapos sila mag-ayos, ay lumabas na sila ng company at dumiretso sa sasakyan. Gusto mo sa amin ka na mag-dinner? Tanong ni Abby sa binata. Umiling si Jordan. Maybe next time. Nagluto si mami ng dinner eh. Sige. Idol na idol talaga kita. You know how to value your family. Ngumiti lang si Jordan sa dalaga. Kailan pa lang start ng upland ligaw mo? Tanong ni Abby sa binata. I want to ready myself first. Kinakabahan ako dahil first time ko kaya maghahanda lang muna ako saglit. I don't want to pressure myself. Baka kasi ma-pressure ka rin sa akin. Ang bait mo talaga. Ang sarap mo gawing asawa ka agad. Soon. Nakangiting sabi ni Jordan sa dalaga. Nang makarating sa tapat ng bahay nila Abby, ay agad hininto ni Jordan ang kotse. Hindi ka na papasok sa loob? Tanong ni Abby. Bukas na muna ako babati sa parents mo. Sorry kung nagmamadali ako. Talagang hinihintay kasi ako ni Mommy. Hindi kasi magsisimulang kumain hanggat wala ako. Hindi mo kailangan mag-sorry. Naiintindihan ko. Masaya pa nga ako ngayon kasi nalaman ko na agad na sobrang mong vinavalue yung family mo. Ang sabi kasi ni Daddy, palaging unahin ang pamilya. Sige na, pumasok ka na sa loob at kumain. Magte-text ako agad pag nakauwi na ako. Yes, sir. Nakangiting sagot ni Abby sa binata. Hinalikan niya muna ito sa pisngi bago siya bumaba. Alam niyang nagulat ang binata sa ginawa niya, pero hindi niya na yun pinansin pa. Hindi pwedeng palaging si Abby ang kinikilig. Kailangan si Jordan din. Saan tayo? Tanong ni Abby sa binata. Ngayon lang ata ang day off nila magsimula sila magtrabaho. Long drive? Tanong ni Jordan bilang paghingi ng suhestyon sa dalaga. Gusto ko yan. Nagsimulang mag-drive si Jordan. Plano nilang mag-long drive lang naman ang binata. Susulitin nila ang day off nila. Ang presko ng hangin. Sabi ni Abby nang buksan niya ang bintana. Kakain ako ng food natin. Subuan na lang kita? Kumain ka lang. Hindi mo na kailangan magpaalam. Gusto ko palagi kang busog. Ngumiti lang si Abby sa binata at sinimulang kumain ng sandwich. Sinubuan naman niya si Jordan dahil nagdadrive ito. Ang sarap nitong sandwich. Nakangiting sabi ni Abby habang sarap na sarap sa kanyang kinakain. Ikaw ang gumawa? Kapatid ko ang gumawa niyan. Nasabi ko mahilig kang kumain ng sandwich. Ay, patay na patay ka talaga sa akin, no? Napahagikik si Abby nang mamula ang tenga ng binata. Uy, pati tenga nagbablush. Stop teasing me, Abby? Oo na po, titigil na. Sagot ni Abby at nagpatuloy na lang sa pagkain habang sinusubuan ng binata. Mahaba-haba pang biyahe ang ginawa nila bago inihinto ni Jordan ang sasakyan sa isang parang bundok na lugar kung saan tanaw nila ang maraming bahay. Ang ganda rito. Masayang sabi ni Abby at naupo sa ilalim ng puno habang nakatingin sa tanawin. Tabi ka sa akin, magpahinga ka muna. Ayusin ko lang yung mga pagkain natin. Sagot ni Jordan at kumindat sa kanya. Ang mga mata ni Abby ay nasa tanawin at biglang lumipat kay Jordan. Pinagmasdan ng dalaga kung paano ayusin ni Jordan ang pagkain nila. Pulido ang galaw ng binata at halatang ingat na ingat ito. Ang pulido mo gumalaw, no? Trained by my mom and dad. Pagkatapos ayusin ni Jordan ang mga pagkain nila ay tinabihan niya ang dalaga. By the way, gusto kang makilala ng mga magulang ko. Gusto nila makilala ang babaeng nakapagpaamo sa anak nilang kilala bilang masungit at mailap sa mga babae. Alam mo bang, akala nila bakla ako? Maraming mga taong iniisip na bakla ako dahil wala akong babaeng kinahuhumalingan. Natawa si Abby. Kung siguro noon pa kita kilala, baka isipin ko rin ang bagay na yun. Kung noon pa kita nakilala,
baka hindi na ako nakilala bilang ganon. Kasi kung maaga kitang nakilala, baka mag-asawa na tayo ngayon. Ikaw ha? Alam mo na kung paano bumanat? Mahinang siniko ni Abby ang binata. Cute mo talaga. Nagsimula ng kumain ng dalawa habang masaya nagkukwentuhan. Saglit pa silang nagpahinga bago tuluyang umalis. Sunod na huminto ang dalawa sa mall para maglibang at magpalamig na rin. Abby! Napawi ang masayang ngiti ng dalawa nang sumulpot ang ex ni Abby na si Zeke. You're here? I texted you earlier. Mukhang nabasa mo dahil nandito ka. Napakunot noo si Abby at tiningnan ang kanyang cellphone. May text nga si Zeke at mukhang nagkataon pa ang lahat ngayon. Hindi ko nabasa ang text mo. Sagot ni Abby kay Zeke. Nagkataon lang na nandito ka rin ngayon. Don't deny it. Nakangising sabi ni Zeke. Na ikinangiwi ni Abby. I know you still love me, Abby. Alam kong ginagamit mo lang si Kizon para pagsilosin ako. Handa akong patawarin ka, Abby. Handa akong kalimutan ang mga ginawa mo. Kulang na lang yata ay singhalan ni Abby ng mura ang binata dahil sa sobrang inis niya. Baliw ka ba? Tumawa si Abby at napailing-iling. Ako pa ang papatawarin mo ngayon? Ako pa ang may atraso ngayon? Ako pa ang masama? Zeke, nauntog ka ba? O baka naman lulong ka? Alam mo, mas mabuti pa magpatingin ka na lang sa doktor. Muling napailing ang dalaga. FYI Zeke, hindi ko ginagamit si Jordan para pagsilosin ka. Wala na nga akong pakialam sa'yo eh. Kahit nga 10 pa ang babae mo ngayon, wala na akong pakialam. Tigilan mo na ako, Zeke. Hindi na kita babalikan dahil wala na akong pakialam sa'yo. I have Jordan now. Hindi na ulit ako magsisettle sa lalaking kagaya mo. Nag-igting ang panga ni Zeke. Binibigyan ka na nga ng pagkakataon, ikaw pa mayabang. Sige, ipagmalaki mo yung bago mo. Ito ang tatandaan mo, Abby. Wala ka nang babalik ang lalaking katulad ko. Dinuro siya ni Zeke bago ito tuluyang umalis. Nagkatingin na naman ang dalawa at sabay na napatawa. Sira ulo yun, wag mong pinapansin. Hay, naaawa tuloy ako sa kalagayan niya. Bakit ko ba pinatulan yun? Tatawagan ko ang tatay niya. Mas mabuti sigurong pagsabihan niya ang anak niya. Sabi ni Jordan sa dalaga. I still think about his threat. Ayos lang sa akin na akong galawin niya. Wag ka lang. Bad yun. Ako na lang gagalaw sa'yo. Please, ako na lang. Nagloading pa sandali ang binata, pero nang ma-realize niya ang sinabi ni Abby, ay namula ang kanyang tenga. You always love teasing me. Let's go. Let's enjoy this moment. Naggala pa ang dalawa sa mall at naglibang-libang. Kaya naman ng magabi ay pareho silang pagod. Abby? Lumingon si Abby kay Jordan. Can I court you? Ngayon, sigurado na ako handa na akong ligawan ka. Yes na yes to the 5th power! Sagot ni Abby sa binata. Thank you. Nang makarating sa bahay nila Abby, ay nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa bago pumasok si Abby sa loob. Agad dumiretso sa loob ng kwarto at sumalampak sa kanyang kama. Dala na rin talaga ng pagod, ay tuluyan na siyang nakatulog. Hindi na niya tuloy nabasa ang text ng binata. Kinaumagahan, ay nabasa niya ang text ng binata. Nakonsensya siya bigla kaya tinawagan niya si Jordan. Hindi ko nasagot yung tawag kagabi. Good morning pala. It's okay. Alam ko naman napagod ka sa gala natin. Good morning too. Jordan, dahil gusto kong bumawi sa'yo. Sinasagot na kita, Jordan. What? Gulat na tanong ng binata. Are you serious? Kagabi pa lang kita niligawan. Ayoko nang patagalin pa. Obvious naman ding gusto kita. Mahal pala. At saka matanda na tayo kaya itodo na natin to. I'm blushing. Sabi ni Jordan sa dalaga. Ang lakas din ng tibok ng puso ko. I love you, Mr. Kizon.
Sabi ni Abby at pinatay ang tawag. Kinakabahan ako. Nakangusong sabi ni Abby sa kasintahan. First time ko ipapakilala sa pamilya ng boyfriend ko. Aba, hindi to ginawa sa akin ng dalawa kong ex. Because they don't deserve you. Sabi ni Jordan at pinagsiklop ang kanilang kamay. Don't worry, nasa tabi mo lang ako at hindi kita pababayaan. You're my baby after all. Magaling nang maging clingy ang beshi ko na yan. Humagikik si Abby. Hay, mahal na mahal talaga kita. Mas mahal kita. Nakangiting sabi ni Jordan at kinurot ang pisngi niya. Nawala na ang kaba ni Abby, pero nanumbalik nang huminto ang sasakyan ni Jordan sa tapat ng bahay nila. Maging totoo ka lang sa sarili mo. Sabi ni Jordan sa kasintahan nang makababa sila. Promise magugustuhan ka nila. Baka itaboy nila ako kapag nagpakatotoo ako. Alam mo naman kung gaano ako kabaliw, di ba? Gusto ko munang maging pa-baby girl. Palagi kong kinukwento sa kanila kung gaano ka kakulit. Kaya hindi sila naniniwalang mahiyain ka. Sabi ni Jordan sa kasintahan, kaya sinamaan siya ng tingin ni Abby. Don't glare at me. I'm just proud because I have a girlfriend like you. Sige na nga, hindi ko na ipapakita ang pa-baby personality ko. Sabi ni Abby at humawak sa kamay ng kasintahan. Ikukwento ko rin kila tita kung paano ka maging childish sa akin. At kung paano ka maging clingy. Wag, pagtatawanan nila ako. Have mercy on me, please. Pag-iisipan ko. Nang makapasok sa loob ng bahay ang dalawa, ay agad sumalubong ang pamilya ni Jordan sa kanila. Hello po. Ave Maria, Montalban po. Anak nila Acer at Rhea Montalban. Ako po yung babaeng kinababaliwan ng gwapo niyong anak. I like you? Nakangiting sabi ng kapatid ni Jordan na si Jana. Welcome to our family po, Ate Abby. Jana, right? Nice to meet you, Sissy. Thank you palagi sa paggawa ng sandwich. Malambing na sabi ni Abby kay Jana. It's nice to meet you, Iha. Sabi naman ng ina ni Jordan. Nice to meet you din po sa inyong dalawa ni Tito. Tugon ni Abby at nagmano sa mga ito. Salamat po sa paggawa kay Jordan, ha. Love? Saway ni Jordan sa kasintahan na humagikgik lang. Mas mabuting kumain na tayo. Gutom na si Abby. Ini-expose mo naman ako masyado. Pero let's go na po, tita. Nagtungo sila sa dining at nagsimulang kumain. Sarap ng luto mo, tita. Kaya po pala gusto ni Jordan ang luto niyo eh. Dahil sa pagluluto ko din nabihag ang puso ng daddy nila. Sabi ng ina ni Jordan at tatawa. Sa kagandahan ko naman po nabighani si Jordan. Na-love at first sight siya sa akin. Hindi na po ako magugulat dun. Maganda po kasi ako eh. Totoo naman talaga, ate. Sabi naman ni Jana. Ang ganda mo po, sobra. Mukha kang Barbie. Hindi na ako magtataka kung bakit nabihag mo si kuya. Alam mo ate, akala ko po talaga si Kuya Chaos yung type niya. Natawa si Abby. Hindi ko nga alam no na may kaibigan pala ang kakambal ko. Kung noon ko pa nakilala tong si Jordan, baka may pamangkin ka na. Love! Saway muli ni Jordan sa kasintahan. Nahiya ka pa? Samantalang clingy ka kaya? Sabi ni Abby at humagikgik. Oo na, hindi na kita aasarin. Natawa na lamang ang pamilya ni Jordan habang nakatingin sa kanilang dalawa. Pagkatapos nilang kumain, ay pinadiretso muna ang dalawa sa kwarto ni Jordan para makapagpahinga. Hindi ba nakakahiya kung hindi ako tutulong magligpit? Nakangusong tanong ni Abby sa kasintahan. No. Sagot ni Jordan at niyakap ito mula sa likuran. Ayaw ni Mommy na pinatutulong sa gawaing bahay ang bisita. Lambingin mo na lang ako dito. Clingy na naman ang boyfriend ko. Tumawa lang si Jordan at hinalik-halikan ang leeg ni Abby at kinagat. Hindi na bago kay Abby ang ginagawa ng binata. Dahil ganito ito maglambing sa kanya. Hindi lang din chicharon ang paboritong papakin ni Jordan. Pati rin ang kanyang leeg. Dati ka sigurong vampira. Natatawang sabi ni Abby
at hinarap ang kasintahan. Pogi mo, sobra mahal ko. At ikaw naman, ang ganda mo palagi. Mas lalo ka sigurong gaganda kapag nakasuot ka na ng wedding gown, no? At nagpapahiwatig na siya ng proposal. Ngumisi si Avi. I love you. Hinalikan ni Avi ang kasintahan at agad naman nitong tumugon. Hindi nila namalayang wala na silang saplot at namalaya na lang nilang gumagawa na sila ng milagro. Ito ang pangalawang beses na mayroong nangyari sa kanila. Si Ate Avi. Tanong ni Jana nang makababa ang kanyang Kuya Jordan. Natutulog. Mamaya mo na puntahan kapag nagising. Gusto ko si Ate Avi para sa'yo. Nakangiting sabi ni Jana sa kapatid at naglalambing na yumakap dito. Kuya, pwede na ba ako mag-boyfriend din? Make sure you will find a man who will love you more than anything. Seryosong sabi ni Jordan sa kapatid. Hindi kita pipigilan dahil alam ko nasa tamang edad ka na. Pero ipakilala mo sa akin mabuti at kikilatisin ko. Nakangiting tumango si Jana. Hindi ko lang alam kung magkakasundo kasi. Matigas kasi ang ulo ng manliligaw ko pero mabait siya sa akin at gentleman. Tell him that I want to meet him. Tatawagin kita kapag nagising na ang ate mo ha. Pumunta ka sa kwarto mo at magpahinga ka na rin muna. Thank you kuya, the best ka talaga. Humalik si Jana sa pisngi ng kapatid bago magtungo sa kwarto niya. Si Jordan naman ay bumalik sa kwarto niya na may dalang isang basong tubig. Inilapag muna niya sa bedside table bago tabihan ng dalagang mahimbing na natutulog. I love you. Niyakap niya ito bago sabayan ang pagtulog nito. Ate, anong secret niyo ni kuya? Tanong ni Jana sa dalaga habang nagpapamasahe sila. Magkasama ngayon sa mall si Avi at ang kapatid ni Jordan na si Jana. Gustong i-date ni Avi ang kapatid ng kasintahan kaya sinama niya ito. Gusto rin isama ni Avi ang ina ng binata pero busy ito kaya next time na lang. Secret saan? Paano kayo hindi laging nag-aaway? Nakangusong tanong ni Jana. Madalas kasi kami mag-away nung manliligaw ko. Matigas kasi ang ulo niya at palagi may bangas sa mukha sa tuwing pupuntahan ako sa work. Ikaw ang makakasagot niyan, sabi ni Avi sa dalaga. Try niyo magkaroon ng good communication sa isa't isa. Siguradong magiging isa kayo kapag nagkaroon kayo ng bagay na yon. Tumango-tango si Jana. Noted po, tatandaan ko po ang bagay na yan. Mukhang hulog ka na rin sa manliligaw mo ah. Halata sa'yo yun. Kasi hindi ka naman aasta ng ganyan kung di mo na siya mahal. Napakagat si Jana sa ibabang labi at umiwas ng tingin. Malapit ko na rin po siyang sagutin. Naghihintay lang naman po ako na mag-sorry siya. Tama yan. Sagot ni Avi at kumindat sa dalaga. Pagkatapos nila magpamasahe, ay nagtungo sila sa salon para magpaayos ng buhok. Napili ni Avi na magpagupit at ganun din si Jana. Wow! Mas lumilitaw ang ganda mo. Nakangiting sabi ni Avi sa future sister-in-law niya. Siguradong tululaway ng manliligaw mo na yan. Mas maganda ka po ate. Siguradong mas lalong madeded si kuya sa'yo niyan. Sabi ni Jana at humagikgik. Tara na po. Umalis ang dalawa sa salon. Parang modelong naglalakad si Avi sa mall pero natigilan siya nang mapansin niyang wala na si Jana sa likuran niya. Tiningnan niya ang cellphone at nag-text si Jana. Sinabi ni Jana na bigla na lang sumulpot ang nanliligaw sa kanya at hinila siya. Napanguso na lamang si Avi at naupo. Wala na siyang kasama. Hindi niya maiistorbo ang kasintahan dahil busy ito sa meeting nito. Love? Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Avi sa kasintahang nasa harapan niya na. You're so beautiful. Nakangiting sabi nito sa kanya at nilapitan siya tsaka hinalikan sa labi. Your beauty is too illegal. Then arrest me, Mr. Kizon. Panunukso niya sa kasintahan. So anong ginagawa mo rito? Di ba sunod-sunod ang meeting mo? Sinalo ako ni na mami at daddy.
I'm free now. Kumain ka na ng lunch? Come on, let's have a lunch date. Nagtungo ang dalawa sa isang fast food chain para doon kumain. Nood tayo ng sine after nito? Aya ni Abby sa kasintahan. Jordan, alam kong masarap ako pero hindi ako yung pagkain ngayon. Pangmamayang gabi pa ako. Matutunaw na ako sa titig mo eh. Masyado ka kasing nakakaakit. Nakangiting sabi ni Jordan sa kanya. Naiisip ko ngang ikaw itong pagkain ko eh. Lumalabas na naman yung pagiging naughty mo ha. Behave ka muna. Mamaya ka na umariban ng ganyan. Natawa na lang si Jordan. Pagkatapos kumain ng dalawa, ay nagtungo sila sa sinihan at nanood ng movie. Busy na busy si Abby sa panonood habang kumakain. Napailing na lamang si Jordan at umusli ang isang malaking ngiti sa kanyang labi. Hala! Bakit namatay? Reklamo ni Abby nang mamatay ang malaking screen ng sinihan. Nasa exciting part na eh. Relax. Natatawang sabi ni Jordan sa kasintahan. Bumukas ulit ang malaking screen na ikinangiti ni Abby. Nangunot ang noo niya nang makitang puro picture at video niya ang lumabas sa screen ng sinihan. Lo, stalker yung may-ari ng mall. Napapatingin naman ng mga tao kay Abby dahil kahit ang mga ito ay nalilito sa nangyayari. Nilingon ni Abby ang katabi at nabigla siya nang walang makita doon. Jordan? Tawag niya sa kasintahan at tumayo upang hanapin ito. Love? Hi, love. Napalingon si Abby sa unahan at nakita doon ang kasintahan. Nasa likod ni Jordan ang malaking screen na puno ng pictures at videos ng dalaga. Anong ginagawa mo dyan? Nababaliw ka na ba? Yes, Abby. Nababaliw na ako sa'yo. Natawa si Jordan bago ilabas ang singsing at lumuhod sa harapan ng dalaga. Abby, ayaw na kitang pakawalan pa. Masyado mo akong binabaliw sa'yo. Kaya gustong gusto na kitang maging Mrs. Kizon. Abby, noong lumapag ang mga mata ko sa'yo, nasabi ko na agad sa sarili ko na ikaw ang gusto ko mapangasawa at makasama habang buhay. Abby, ikaw lang ang nakakuha ng atensyon ko. Ang babaeng gusto kong pag-alayan ng aking buhay. So please, Abby, will you marry me? Pwede ba kitang maging Mrs. Kizon? Teary-eyed namang tumango si Abby at isinuot yung singsing sa daliri niya. Grabe naman itong surprise mo. Masyado mo namang ginalingan. Sa movie ko lang napapanood tong ganitong proposal eh. Tas ginawa mo sa akin? Mangiyak-ngiyak na sabi ni Abby sa binata. Napagbintangan ko tuloy na stalker yung may-ari ng mall. Natawa si Jordan na tumayo. I love you always, my favorite woman. I love you so much. Tugon ni Abby at hinalikan ng binata. Nagpalakpakan naman ng mga taong nakasaksi ng nakakaantig nilang proposal. Can't wait to be Mrs. Kizon at araw-araw kitang gagapangin. Biro ni Abby sa binata at muling tumingin sa singsing niya. Then let's go home. Pinagsiklop ni Jordan ang kamay nila ng dalaga. Tayo na at magpakasaya sa kondo ko. Good idea. Nang lumipas sa mga buwan, masayang nakatingin si Jordan sa kanyang mapapangasawang nasa kanyang tabi. Hindi makapag-focus ang binata sa mga sinasabi ng pare dahil pili talaga siyang dinadala ng mga mata sa kasintahan. Hindi pa rin makapaniwala ang binata na ang kinahuhumalingan niya noon ay kanya nang magiging kabiyak. You may now kiss your bride. Nakangiting sabi ng pare kay Jordan. Ngumiti naman si Jordan at itinaas ang belo ni Abby. Hinapit niya ito sa bewang at pinagdikit ang kanilang mga labi. Masigabong palakpakan na natanggap nila mula sa mga tao sa loob ng simbahan. Nanguha muna sila ng picture bago dumiretso sa reception. Feeling ko matutunaw na talaga ako. Buong magdamag ka nang nakatingin sa akin. Ang ganda mo kasi. Sagot ni Jordan at ngumiti. Feeling ko, panaginip itong mga nangyayari sa akin. Hindi pa rin nagsisink in sa utak ko na asawa ko na ang babaeng mahal ko.
Kung panaginip to, ayoko na magising. Natawa si Avi. Hindi to panaginip. May nag-i-exist talagang Ave Maria Montalban Quezon na maganda at sexy. Nahuhumaling ka talaga sa isang tunay na Avi. I'm lucky then. Alam mo, kumain muna tayo. Masyado nating inuuna ang dessert. Natawa si Jordan at sumang-ayon na lang sa kanyang asawa. Nasa gitna sila ng pagkain dalawa nang makitable sa kanila sina Liana, Chaos, Jana at ang boyfriend nitong si Zach. Congratulations bro! Bati ni Zach sa lalaki. Sa wakas, wala nang asungot na palaging sasalubong sa akin sa tuwing dadalawin ko si Boss Jana. We're not still close? Masungit na sabi ni Jordan sa binata. Kahit kasal na ako at wala na sa bahay, palagi kitang babantayan. Nakakalimutan mo yata na sa katabing bahay lang ako nila mami. Tutulungan ako ni Ate Avi. Nakangising sabi ni Zach. Para ka talagang others pagdating sa akin. Ang init ng dugo mo sa akin. Naglilihi ka ba? Iinit talaga ang ulo ko sa'yo. Kapatid ka ba naman ni Zeke? Masungit na sabi ni Jordan sa binata. Natawa si Zach. Mas gwapo ako doon at mas matino. Tingnan mo, mukhang kagalang-galang yun pero sira ulo. Samantalang ako, mukhang sanggano pero matino. Hindi ko nga magawang saktan si Boss Jana eh. Ang cute nyo nga ni Jana eh. Sabat naman ni Liana sa usapan. Ang cute niyo siguro kapag nakabuo na kayo ng sarili niyong pamilya. Magiging tigasin ako kapag nagkataon. Tigasaing, tigalaba, tigapunas, tigahugas, tigaplansya. Okay lang yun sa akin. Reyna ko kaya tong si Boss Jana. At nambola ka naman. Sabi ni Jana at siniko ang kasintahan. Siguro may kasalanan ka na naman no? Wala. Sagot ni Zach. Minsan lang ako maglambing, pagbigyan mo na. Natawa si Avi at napailing. Naaamoy niya tuloy na magiging under si Zach kay Jana. Pagkatapos kumain ay nagpahinga muna saglit ang mag-asawa bago sila patayuin para sa isang sweet dance. Nakitayo rin ng ibang mga couples na bisita para sumayaw. Thank you for coming into my life. Noong sinampal mo ako sa train, I knew you were the one. Natawa naman bigla si Avi nang maalala ang nangyaring yon. Hiyang-hiya ako nun. Lalo na nang malaman kong ikaw ang kapartner ko. At mali ang hinala ko. Actually, gusto ko na lang lumubog sa lupa ng oras na yon. But at least we met. Nakangiting sabi ni Jordan. Lahat na ipinangako ko sa'yo sa altar ay gagawin ko. Lahat ng mga sinabi ko ay tutuparin ko. Magiging mabuting asawa ako sa'yo at magiging mabuting ama ako sa mga anak natin. Nararamdaman ko yun, Jordan. Alam ko magiging mabuting asawa ka sa akin at ama sa mga anak natin. Aba, hindi pa nga tayo kasal ay tigasin ka na eh. Pagkatapos sumayaw ay naupo na si Jordan. Nanatili namang nakatayo si Avi para sa isang announcement. Lord, thank you sa isang gwapong biyaya. Natawa si Avi, ganon din ang mga bisita. Alam niyo po ba? Titingnan yung ganyan na itsura ng asawa ko pero mabait yan. Hindi lang talaga siya marunong umiti minsan, pero kapag umiti yan talagang mahuhulog ka ng sobra. Jordan, gusto ko lang maging bida-bida ngayon at gusto ko lang din ibalita sa iyong may magiging tagapagmana na tayong dalawa. I'm 3 months pregnant, Jordan. Saglit na natulala si Jordan, ngunit na makabawi siya, ay mabilis niyang nilapitan ng asawa at niyakap. Hindi ko alam kung paano i-express ang kasiyahan ko. Sabi ni Jordan sa asawa at saka humiwalay sa yakap. Thank you so much, Avi. Promise, I will be a good father. Yes! Yes, I will be. Thank you rin sa hard work mo. Pangako ko sa'yo, magiging mabuting ina rin ako. Mukhang maraming mapapaiyak itong anak natin kapag nagkataon. Maganda ako, gwapo ka. Siguradong perfect itong si baby natin. Binuhat ni Jordan ang asawa. And because of that, gusto kong sulitin hanggat pwede pa. Goodbye visitors. Time na ng privacy namin ni Mrs. Natawa ang mga bisita at nagpalakpakan.
Natatawang napailing na lamang si Abby nang umalis sila ng reception ni Jordan at dalhin siya nito sa kanilang kwarto. Hindi man maganda ang simula ng kanilang pagtatagpo, maganda naman ang kanilang naging wakas. Ang pangako ng dalawa sa isa't isa ay kanilang tutuparin at panghahawakan hanggang sa mga susunod pa nilang buhay. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang In Love with Mr. CEO. Written by Queen D. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!